Ayan na, smash! Makakataw na naman, grabe. Mas nakaka-excite na tuloy mag-ride dito pagka ganyan, no? Ganda na ng daan. Kahit kainitan, no? Hindi natin damay yung init. Sa bilis natin, sa lakas ng hangin na humahampas sa atin. Kaya ako guys, pagka ganito na walang pasok at wala rin lang naman akong gagawin, hindi talagang nag-set talaga ako ng schedule para mag-ride. Na-miss ko yung birit-birit dito si Smash ah. Enjoyin mo yung iyong motorcycle era. Kasi hindi natin masabi, baka later on magkaroon na tayo ng mga responsibilidad. Hindi na natin pwedeng gawin yung mga bagay na kagaya nito. Saka pa tayo magsisi, ano? Yo, what is up guys? JB Moto here. Nagbabalik na naman to another episode, another vlog. At kumusta kayo? Sana ay nasa mabuti naman ang lahat. So habang ang karamihan ay natutulog sa kanilang bahay, kasi ngayon guys ay alauna na ng hapon, tayo naman ay ito at abala at tayo ay magra-ride sa ilalim ng napakainit na panahon. Mahilig talaga tayong mag-ride guys. Ayun o, kung makita nyo, uminit na oh. Grabe. Wala kasing pasok ngayon guys, kaya ito naisipan kong mag-ride, ano. Sa mga susunod na araw kasi may pasok na naman tayo, may trabaho na naman tayo, hindi na naman tayo makakapag-vlog. Kaya naisipan ko na mag-ride na ngayon habang wala pang pasok. Kumbaga samantalahin natin yung araw na hindi tayo busy para mag-ride. Susulitin natin yung opportunity na yun, ano, para mapunan ang ating cravings sa pagra-ride. Alam niyo, wala naman ako ibang cravings kundi mag-ride talaga eh. Ito talaga yung fulfillment. Hindi kompleto ang linggo ko pag walang ride. At least isang linggo man lang makapag-ride tayo kahit isang beses, ano. May mapuntahan tayong bagong lugar na bihira natin mapuntahan. And yun yung goal ko talaga. Saka may vlog siya at may share sa inyo, di ba? Kaya na guys, tignan nyo, baga-baga yung init eh. Ang sakit sa kamay. Hindi pa tayo nakakabili ng bagong ng bagong gloves. Kaya ang sakit sa balat. Siguro order na ako sa Shopee. Mas mura sa Shopee siguro eh, sa mga online. Kaya sa TikTok wala talaga akong nagagamit eh. Yung mga tao ngayon guys, sigurado mga nasa paliguan. Napakaraming ilog dito na ginagawang resort ng mga tao. Kaya nandito na tayo sa may crossing. Sobrang linis ng walang traffic dito sa sentro ng Labo ngayon. Samantalang pag may pasok, sobrang traffic din dito kung minsan eh. Ngayon wala siya oh. Clear na clear. Oo. Tinitidnan ko tong aking fuel gauge puno pa naman kasi malapit tayo dito sa may Shell. Ayan yung Shell oh. Iisip ako kung magpapagas ako, pero puno pa naman siya kaya hindi na muna tayo magpapagas. Ayan oh, pila pa naman yung nagpapagas oh. Alam nyo, super talaga sa tipid ito si si Smash. Ang tagal ko na tong pinapull tank. Halos 4 days na yata yung nakalipas. Then ngayon oh, kukunti pa lang yung bawas. Saan ka naman makakita ng motor na ganyan? Hindi, tinitipid-tipid ko rin kasi siya eh. Kumbaga nung nabalitaan ko na na mataas na yung gasolina, hindi ko na siya gaanong hinahataw. Titipid na ako. Kumbaga 40-50 lang yung takbo ko sa kanya. Talagang napaka niya,
Napaka-efficient niya. Siguro nasa 60 yung ano ko, yung consumption ko nun. 60 km per liter sa ganung takbuhan. Estimate ko lang yun ha. Siguro gawa rin tayo ng ng panibagong fuel consumption test nito ni Smash. Kasi alam niyo naman, nagpalit tayo ng 1434 na sprocket. Baka mas lalo pa siyang tumipid dun sa 1434. At yun nga, para malaman natin, mag-vlog tayo about fuel consumption uli. Nang pinalitan na natin yung sprocket natin, ginawa na natin 1434. Mag-comment kayo guys kung interesado kayo para magawa natin ng video. Kaya na guys, so tignan nyo, ang init-init na oh. Kung yung iba yan, tatama rin na yan mag-ride. Yan guys, so grabe, sobrang init na talaga. Sobrang init, tapos ang mahal-mahal pa nga nung gas, di ba? Halos magdubenta na eh. Sigurado ako sa ganong sitwasyon ang karamihan sa atin ay magstay na lang sa mga kanilang mga bahay. Mahiga na lang, matulog na lang. Pero tayo, andito tayo, magra-ride tayo. Ay iba kasi tayo eh. Ito kasi passion talaga natin tong pagmumotor. Kaya walang makakapigil sa atin. Hindi ang init ng panahon o kaya ay presyo ng gasolina ang makakahadlang sa atin sa pag-ride. Hindi niyan kayang hadlangan yung ating desire na makapag-ride. May backride nga pala tayo guys, may kasama tayo. Akala ko solo ride lang tayo ngayon eh, pero tinanong ko to si OBR kanina. Sabi ko magra-ride ako, nagpaalam ako at sumama siya. Hindi ko akalain na sasama siya kasi nga ang init ng panahon, di ba? And good thing meron tayong kasama, hindi boring yung ride natin. Ayan, nice smash, mahataw na naman, grabe. May streetan kasing daan dito eh bago dumating sa barangay ng Talubatip. Di naman siya ganun kahaba pero enough na para makapag top speed ka. Ayun, nag-80 tayo kahit na may angkas. Lakas talaga. So dito tayo, kakanan tayo dito guys. Kasi dito yung pupuntahan natin. Wow, ganda ng kalsada na dito oh. Aspalto na. Alam nyo guys, na-miss ko rin mag-ride dito eh, dito sa banda dito. Sa may bandang Paracale, Panganiban. Actually guys, pinag-iisipan ko pa eh kung saan ako pupunta ngayon, kung sa Paracale o sa Panganiban. Siguro sa ano tayo, dun sa Panganiban naman. Namimiss ko na yun, tagal ko nang di nakakapag-ride sa Panganiban. Balita ko laki na ng pinagbago ng lugar na yun ngayon eh. Dinadayo na siya ng mga tao. May mga changes silang ginawa, mga infrastructure changes. May mga bago silang doon, puntahan ng mga turista saka ng mga lokal din. Ang ganda talaga ng daan dito. Dati ano lang to eh, konkreto lang to. Yung huling punta ko dito, bagong bago lang siya oh. Mas nakaka-excite na tuloy mag-ride dito pagka ganyan oh. Ang ganda na ng daan. Saka yung mga guhit kompleto oh. Bagong guhit lang, bagong pintura. At ayun, papasok na tayo sa bayan ng Paracale. Ayun oh, Paracale. Sarap mag-ride. Namiss ko talaga dito sa Paracale. Ang ganda na ng kalsada nila. Kahit kainitan no, hindi natin dama yung init.
Sa bilis natin, sa lakas ng hangin na humahampas sa atin. Namiss ko ibirit-birit dito si Smash ah. Ayan, dahan-dahan na tayo. Marami ng kabahayan dito. Ako guys, nagsisisi ako. Dapat nagpapultang na siguro ako kanina dun sa ano namin, dun sa may bayan namin. Kasi ngayon guys, yung mga ibang gasoline station ngayon nagsasarahan, nagkakaubusan ng gasolina. Dito sa lugar na to medyo hindi ganun kadami yung mga gasolinahan dito, o konti lang. Nakangamba ako baka lahat sila sarado ngayon. Wala tayong mapapagasan. No, wrong move. Dapat nagpa full tank na talaga ako kanina. Ayun, meron pa naman tayong gas. Marami pa naman yan. Pero iba pa rin pag sigurado ka. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be Yung pupuntahan nga pala natin guys, hindi naman siya ganun kalayo. Malapit lang, siguro nasa kulang-kulang 30 kilometers lang mula dun sa bahay. Kaya short ride lang to guys. Hindi malayo tong biyahe natin. Makakarating tayo kaagad. Andito na nga pala tayo sa bayan ng barangay pala. Barangay ng Batubalani. Sakop to ng bayan ng Paracale. So magdidire-diretso tayo kasi tayo ay papunta ng Panganiban. Dito yung daan papuntang Panganiban. Dito sa diretso na to. Doon naman sa kanan, ano yun, Paracale. So this time Panganiban muna tayo. Uy, ang dami namang mga motor na nakaparking dito. Anong meron? Eskwelahan. Eskwelahan ng mga magsasabong. Kaya ako guys, pagka ganito na walang pasok at wala rin lang naman akong gagawin, talagang nag-set talaga ako ng schedule para mag-ride. Kasi sayang talaga yung araw di ba? Kasi tayo, hindi naman tayo pabata lagi. Napatanda tayo guys. Habang may pagkakataon ka na ayan, makapag-ride pa, ma-enjoy yung iyong buhay, ma-enjoy yung iyong motorcycle era. Sabi nga nung iba, i-enjoyin mo. Kaya ako talaga guys, nag-i-enjoy ako pagka ganito. Kapag kasama ko to si Smash, kasakay ako sa kanya, dinadrive ko siya, talagang yun yung fulfillment, yun yung nagbibigay sa akin ng kasiyahan, diba? Enjoyin mo yung iyong motorcycle era. Kasi hindi natin masabi, baka later on magkaroon na tayo ng mga responsibilidad, hindi na natin pwedeng gawin yung mga bagay na kagaya nito, saka pa tayo magsisi, ano. Ayaw ko naman dumating yung time na yun na pagsisisihan ko na hindi ko ginawa yung mga bagay na gusto kong gawin nung mga panahon na meron akong chance, meron akong opportunity na gawin siya. Kaya ngayon, habang ayan, meron tayong pagkakataon, susulitin na natin. Ako kasi guys, kung di nyo matatanong, ano pa ako, binata pa ako. Wala pa akong asawa, wala pa akong anak na pagkakaabalahan. Kumbaga, malayang malaya pa tayo. Malayang malaya pa tayong magawa yung mga gusto nating gawin sa buhay, kagaya nito, no? Kaya capable pa tayo sa mga ganitong bagay. Noon pa lang kasi talaga, kahit nung wala pa akong motor, wala pa to si Smash, ito na talaga yung gusto kong gawin. Gusto
Gusto kong mag-vlog talaga. Gusto kong mag-ride. Ang isa sa mga pangarap ko talaga libutin ang buong Pilipinas. Hindi ko man malibot yung buong mundo, di ba? At least kahit itong Pilipinas malibot natin sa pamamagitan ng pagmotor. Para sa akin, isa yun sa pinakamagandang pangarap na pangarapin ninyo. Kahit yung sarili man lang nating bansa malibot natin, ma-explore natin, maging familiar tayo sa mga lugar. Iba kasi pag sa personal natin nakikita hindi yun sa mga TV lang, sa mga vlog lang. Iba pag actual mo talaga napuntahan lalo na pag nakamotorsiklo ka. Punong-puno ng adventure. Kaya yun, utay-utay kong sinasakatuparan yung pangarap ko na yun. Bumili tayo ng motor, bumili tayo ng mga camera gears na magagamit natin sa pagbablog. Nag-invest tayo dyan. At ngayon masaya naman ako sa ginagawa ko. Di ko alam guys kung malapit na tayo. Ang bilis lang natin nakarating dito. Bilis kasi natin kanina Natutokso kasi akong ihataw si Smash kanina Umirit-birit tayo kanina kaya dito agad tayo. Mag-aalas 2 pa lang. Malapit na siguro tayo guys sa bayan ng Panganiban. Tagal ko kasi hindi nakapunta dito kaya limot ko na yung lugar. Yun guys, nandito na tayo sa pasentrohan ng bayan ng Panganiban. Pinapakaliwa na tayo dito. Parang may prosesyon. At nandito na tayo sa may nila, sa may park guys. May park kasi sila dyan Ayan bagong gawa lang kasi yan. Pinaganda nila, in-improve. Tapos ito naman may boulevard din sila ditong ginawa na which is pag gabi parang dyan, nasa Burnham Park ka. Ayun may mga bisikletang pwedeng arkilahin yung mga bata at magbike dyan sa kahabaan ng boulevard na yan. So yan, nandito na tayo. Hanap lang tayo ng parking na maayos-ayos. Dito tayo sa lilim. Guys, nandito kami. Naglilom muna kami. Ayan pahinga muna si Smash. Nandito kami sa tapat ng Jose Panganiban Park. Ayan andyan yung park nilang maganda, bagong gawa. Nandito si Smash pahinga lang muna. Tingnan nyo, ang gwapo talaga ni Smash Buti pa gwapo. Yung may-ari wala, polats. Kainitan yung dating natin. Inom muna tayong tubig. Buti nakapagbaon tayo ng Aqua Plus. Meron tayong malamig na tubig. So yan guys, naisipan muna nating tumambay-tambay dito sa may bagong gawa nilang park. Ayan, ganda nga rin naman ang lilim, ang daming puno. Mga puno ng akasyang malalaki. Ito, baliti yata yung isang yan Yan, ayan na yung itsura ng nila, park nila ngayon. Ganda rin Ayan, naglagay na sila dito ng concrete na lettering, J-Pang. Tignan natin siya sa front view Parang ganda niya. Ayan ang itsura niya sa front view. Yan, J-Pang. Ibig sabihin yan, Jose Maria Panganiban. Pinaikli lang. Ayan yung boulevard And guys, maganda rin naman dito pag pupunta kayo dito sa park nila. Lalo ngayon, walang pasok ngayon daming mga kabataang nagtatambay. May mga mauupuan na rin naman kayo kahit paano doon sa may banda doon. May mga upuan doon na pwedeng pagpahingahan ng mga tao. At dito rin kahit saan may mga pwedeng upuan.